Good day po mga idol. Welcome back po sa aking channel. uh, Magsalita lang tayo ng Tagalog ngayon para po maintindihan po sa iba nating mga kababayan. Ito mga idol, mayroon tayong topic ngayon tungkol dito sa tungkol sa submersible motor pump. Bali, mayroon tayong gagawin nito na paano mag-check sa sa mga wirings, mga connection niya, winding niya. Ito po, itong apat na wire. Magti-test po tayo. Lagay natin sa sa resistance. Bali, hindi po masyadong accurate itong yung sanwa, kasi hindi katulad sa mga digital nga steady pagkano talaga yung resistance reading niya. Ito mga idol, bali itong apat na mga wire, paliban dito, ito ay sa ground body. Kung i-test nyo to, yung isang test rod nyo, lagay nyo dito sa wire na ground, saka testing nyo dito sa body niya. Pag tumunog, dito talaga siya, kasi grounded siya sa body. Rinig nyo. Kaya ito, yung tatlong wire na yung sa winding niya, dapat hindi na siya mag-contact. Wala na siyang resistance kahit maliit, kasi pag katao na mayroon itong resistance, yung tatlo i-connect mo dito sa ground wire, ground din na yan. Ang pag-test nito, ganito lang. Itong isang test rod nyo, lagay nyo sa ground wire, ito sa green, yellow green, tapos pwede itong tatlo kahit saan dyan, kasi puro sa winding yan. Walang, pero pag dito sa body, mayroon. Dito wala, kasi hindi siya grounded. Pwede naman dito kayo mag-test pag nandoon na kayo sa sa site, doon na sa control. Ito yung makikita nyo doon, ito lang yung ground na sa body na sa yung ito, wala na to. Doon na tayo nagtatap sa sa pipe, sa GI pipe. Bali, ito na lang yung i-test nyo, gamitan ng test rod, tapos ilagay nyo yung isa sa maglagay kayo doon, mayroong wire doon nakalagay sa metal box, yung mga grounding doon yung i-test. Pag ganyan, dapat walang tunog, wala siyang mababasa sa resistance. Yan lang pag grounding test kayo. Tapos ito, dapat na malaman nyo ito pag kasi pag nagkataon na mawala yung diagram nyo, yung label sa inyong control box,
dapat malaman nyo kung saan ang starting, running at saka common. Ito nyo malaman pag mag-tester kayo. Bale, tatlo ito. Mayroon itong common, start, run. Paano malaman kung saan ang common, start, run? Pag nag-testing kayo, kahit saan ito, yung pinakamataas na reading, yun ang starting at saka running. Yung pinakamataas. Pag dapat mag-tali kayo, isulat nyo yung pinakamataas na reading na dalawang wire kahit saan ito, katulad nito. Yung common nito yellow, tapos yung pinakamataas syempre itong dalawa kasi starting at saka running to Pag test nyo dito ganyan, ataas na resistance yan kumpara sa naiwan na wire, yung dalawa. Pag ano naman yung pinakamababa naman, yun ang common at saka running. Ito yellow, ito yung pinakamababa, dapat yellow ito, common ito. Pag test nyo ng ganon, pag test nyo dito sa kabila, dito, pag ito yung pinakamababa, ito yung starting, itong black. Pag test nyo dito, sunod siya sa pinakamababa o sunod siya sa pinakataas, ito yung starting, common, saka running. Madali lang pag basta sigurado lang pag yung pinakamataas ito, pinakamataas na reading, ito yung starting at saka running. Ganyan lang testing ng dapat sa hindi pa kayo mag-install nito ng submersible, yung nag-assemble pa lang kayo, dapat test muna kayo bago nyo i-down yung ibaon yung submersible, para pagdating ng panahon, pag may trouble, may reference kayo kung saan ang problema. Kung nag-iba yung reading sa resistance niya, may problema na yon sa winding, either starting, running o sa common. Pwede siya mag-open, pwedeng mag-short. Yan ang problema sa winding. Pwede namang mag-grounded siya dito. Yan lang mga idol. Sana mayroong kayong matutunan sa aking video. Paki-like na lang at subscribe po para po sa akin. Thank you po.